Hianshen, kalmahan mo ang sarili mo, nalason ka ng gamot. Dadalhin kita sa ospital. Ayoko sa ospital, tulungan mo ako. Nakikilala mo ba kung sino ako? Sabihin mo ang pangalan ko. Patunayan mo sa akin. Na sa ngayon, hindi mo ako itinuturing na ibang tao. Liu Nanzi. Kahit maging abo ka, kilala kita. Gigi, sabihin mo nga. Bakit mo kailangang itago ang tunay mong pagkatao at manatili sa pamilyang Liu? Sila ang tumulong sa akin noong ako'y nasa orphanage. Sa mga taong ito sa pamilyang Liu, tinulungan mo na sila. Naibalik mo ang kanilang tunay na anak na babae at ginawang silang mula sa isang mahirap na pamilya, naging mga bagong mayaman sa Beijing. Kahit gaano kalaki ang utang na loob, bayad na yata yon, di ba? Tita, naghanda ko ng mas maganda para sa iyo. Magsaya ka. Ate. Kailangan mo ba ng tulong ko? SA pagligo? Yung master, si Lolo ay gustong magkaroon ng apo. Aya ka pinalason. Umalis ka. Napaalis din. Hianshen. Ate, handa na ang tubig para sa pagligo. Hindi yon ang iniisip mo. Bastos. Ano? Nakuha mo ang virginity ko, tapos tatakbo ka na lang. Liu, ang tagal na nating hindi nagkita, ang init agad ng pagbati. Kahapon, ikaw ang humila sa akin papasok ng kwarto. Ang ibig mong sabihin, na istorbo ko ang pakikipag-date mo sa gwaping na lalaki. Pinilit lang akong ipasok sa kwartong yon, hindi ko nga. Kilala ang taong yon, papunta na akong umalis nang hilahin mo ako. Ay. Kung sabi mo, sige. Hianshen, Ano? Liu. Ano? Liu. ako. Yanshen, kumakalat ang balita na ikaw ay bodyguard ng Emperor. 3 trabaho ang ginagawa mo sa isang araw. Tutubea yon? Palagi ka palang busi, kaya wala kang oras para magmahalan. Kung kulang ka sa pera, sabihin mo lang sa akin, para makakasama mo ako sa date. Sumama ka sa akin sa date. Liu, may sasabihin ka ba sa akin? Ako, hindi naman siguro ulit yung kay Ate, di ibia, mamaya, kasama ka Uzi Yanshen. Kakain kami sa labas. Alainan. Wala na. Heto. 1,000,000 ang laman ng card na to. Kunin mo. Akala mo talaga model ako? Hindi ba? Akala mo talaga gigolo ako? Kaya ang laki ng binigay mo? Mas malaki pa to kaysa sa pinaghirapan kong trabaho. Medyo naakit ako. Binigyan kita ng pera para umahon ka, hindi para. Lalo kang magpakalunod. Ibalik mo sa akin. Huwag kang gagalaw. O gusto mo, ulitin natin? O kaya, dagdagan mo pa ang ibibigay mo. Para ako'y iyong ikip. Kahit ilang beses. Pwedeng pwede. Bastos. Ang cute mo pa rin. Liu Nanzi. Hindi ka makakatakas. Young master, sabi ni Lolo, hindi ka matawagan. Lolo mong gago. Kung gagamitin mo ulit yung kalokohan mong yan, magpapavasectomy ako para mawala ang lahi ng pamilya He.
Hey, Okay, tama na. Ang galing mo ngayon. Sobrang satisfied ako. Ito para SAyo. Isitahin mo sa ako palagi, ha? Alis na tayo. Aray. Tignan mo yung mga mata mo, ang intense kagabi. Baka naman 300 rounds ang laban. Naku, tignan mo nga. Ano ba yan? Tulog lang naman yan, wala namang. Tigilan mo na. Nakakakahiya ka talaga, ikinahihiya kita. Sasabihin ko sa iyo, ang target ng tita mo ay ang gwapong lalaking nagkakalat sa buong mundo. Tita, hindi lahat ay kasing tapang mo. At ngayon, hindi tamang panahon para pag-usapan ito. Hintayin mo muna na makipaghiwalay ako. AME, itong tarantadong ito, bakit hindi na lang ibigay ng pamilya Liu? Sa tunay nilang anak, sasabihin ko sa iyo, Zizi, kulang ka lang sa mundo. Ngayon, titignan kong mabuti ni tita. Ay nako, tita, huwag kang ang magulo. Ang ganda. At nagpapakita pa ng ganda. Hindi ka ulang alam. Kung sino ang target niya ngayon. Hindi ba't lahat ng mayayamang babae dito ang target niya? Ang kikikay, hindi ko alam kung ano ang maganda sa kanila. Magkakilala kayo. Kaklase, Ex-boyfriend. hindi. Ayaw niya sa akin. Eh di ikaw ang may gusto sa kanya. Sige, tulungan kita ni tita. Para makuha mo siya. Tingnan mo, tutulungan kita ni tita. Ay, tita. Tabi, tabi, tabi. Hindi ba't ito ang iyong master ng pamilya, Hi? Hiyan Shen. Kaklase din ni Zai Zai. Hindi pa niya alam ang tunay kong pagkatao. Talagang masaya ang mga kabataan ngayon. Tita, ang laki ng ngiti mo. Baka naman type mo si Hian Shen. Sage, subukan mo. Ano ibig mong sabihin? Wow. Ang bagay ninyo, hindi ko na kayo istorbohin. Paalam. Teka, Lolo, kinain na ng baboy ang repolyo natin. Ilabas na ang dote, pwede ng bilad sa araw. Hian Shen, bitawan mo ako. Ang sungit mo, kagabi ang lambing mo. Tumahimik ka. Ano ang pinag-usapan ninyo? Sinabi ko sa kanya na ang dating sugar daddy ko, ginamit lang ako. Tapos takas agad. Kaya dinala niya ako sa'yo. Ano ba? Ang daming tao. Ayokong mag-back out ka. Nandito na ako, hindi mo ba alam na hindi pa tayo? Para hindi na kailangang magbayad. Nibit code, mag-transfer ako sa'yo. Hindi ito bigis code para sa pagbabayad. Mag-add tayo bilang friends. Para madali ang susunod na bayad. Yan ang mabait. Pwede na ba akong umalis ngayon? Ang trabaho bilang sugar baby. Ang laki ng kinikita. Kahapon malaki ang kinita, ngayon. Hindi na kailangang matulog para kumita. Hian Shen, may kakayahan ka naman. Bakit hindi ka na lang magtrabaho na maayos? Sino ba yung 5 taon ang nakalipas ay tumanggi sa akin? Sabi maghahanap ng 10. Walong sugar baby para galitin ako. Kung noon pa lang ay pumayag ka sa akin, baka anak natin ngayon ay. Nakakapamalengke na, bakit pa kailangang habulin ka? Para maging sugar baby mo. Ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Liunanzi. Bakit mo ako tinanggihan? Para sa'yo. Salamat, Yantan. Araw-araw, hindi ka nagpapalya. Pagdala ng almusal para kay Julian yan. Gusto mo ba siya?
Tinanggihan kita dahil walang pag-ibig sa ating dalawa. Naunawaan mo ba? Walang pag-ibig. Liunanzi, hindi ako naniniwala. Kung hindi mo ako gusto, isa kang duwag na natulog sa akin. At hindi umamin. May sakit ka ba? Binayaran kita. Hindi pera ang gusto ko. Ano ba ang gusto mo? Pagkilala. Wala namang pag-ibig sa ating dalawa. Anong pagkilala ang gusto mo? Sinong iniinis mo? Ako. Kung ayaw niya, gusto ko. Gwapo, tingnan Montag. Hindi lang pagkilala ang ibibigay ko, pati mas maraming pera. Ano ang gagawin? Ano sa palagay mo, dapat ba akong pumayag sa kanya? Wala akong pakialam. Bitawan mo. Sabi niya wala siyang pakialam. Umalis ka. Isang lalaking nagbebenta ng sarili, swerte mo kung gusto ka ng babae. Ano yung yugali mo? Ayaw mo ng gulo. Ang lalaking ito ay may kakayahan at sariling pag-iisip. Ganyan mo siya, iniinsulto mo siya. Gusto ng dalaga na gastusan siya, pinapahalagahan siya. Hindi mo naman siya kailangan. Sinong nagsabing hindi ko siya kailangan? Dadalhin ko na siya ngayon sa bahay. Grabe naman, 2. Ang batang lobo ng pamilya He, naglakas loob pang mangarap. Ang aming si Zizi, hindi ko talaga papayagan. Sobra naman, si Zizi ay isang delikadang bulaklak. Ang pamilya He, paano sila magiging karapat-dapat sa kanya? Tama. Ang matandang yun sa pamilya He, puro away lang alam. Paano makakapagpalaki na magandang tagapagmana? Tama. Ang pag-ibig, nasa desisyon ni Zaji yan. Nakita ko na ang iyong master ng pamilya He, ang ganda ng itsura. Wow, gwapong gwapo, ang pogi. Ay naku. Bagay sa ating Zaji. Naku, pwede bang baguhin mo yung pagtingin mo sa mukha lang? Masamang ugali yan. Ano biyay alam mo? Di ba't mas maganda kung gwapo ang dala mo para sa mata? Hiza naman panggit, para pang alis en gimulto? Nag-aalala lang ako, baka maloko si Zizi ng batang lobong yun. Tama, dapat tulungan natin si Zizi. Maayos na suriin. Tama. Babala ko sa inyo, kapag ginawa ninyong malungkot si Zaji, hindi ko kayo tutulungan. Magandang salita. Lolo, sa tingin ko, dapat ganito muna. Tapos ganito. Paano mo ako responsibilidadin? Sa simula, baka hindi ko mabigay lahat. Pero kung magtatrabaho ka ng maayos, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala. Sisikapin kong magtrabaho ng maayos. Bakit kakaiba siya? Bukas, mag-ayos ka ng maayos. Dadaling kita sa isang lugar. CJ, sundin ko ang lahat ng gusto ng aking sugar daddy. Ito ba ang responsibilidad na sinasabi mo? Lunanzai, ano ba ang ibig mong sabihin? Akala ko ba iba't ibang paraan para pagtrabahuhin mo ako? Para sa ikabubuti mo ito. Mas mabuti pang humanap ako ng sugar mommy na di ako pinagtatrabaho. Tataasan ko ang sahod mo. Ayoko. Ano ba ang gusto mo para manatili ka? Huwag na. Kahit sabihin ko, hindi mo naman papayagan. Aalis na ako. Sinong nagsabing hindi ako pumapayag? Basta't sabihin mo kung kaya ko, walang atubili. Pwede kang manatili. Pero dapat araw-araw may benepisyo, hawak kamay, halik. O kaya, Bastos ka. kung pilit lang sa'yo, huwag na. Kasi, ang daming mayayamang babae na naghihintay sa'kin. Mukhang, pumapayag ka na. Ang halik ngayon, ituring na lang na benepisyo ko sa pagpasok. Tungkol naman sa iba, Huwag kayong pumasok. Ako ang magiging future boss ng kumpanya ninyo. Maniwala kayo't hindi, pwedeng-pwede ko kayong tanggalin lahat. Tabi. Ma, May ano ba sa ilalim ng mesa mo? wala, nahulog lang yung ballpen. Kukunin ko mamaya. Ma, bakit ka ba pumunta? May kailangan ka ba? Nagkataon lang na libre ako ngayon. Dinala ko si Bunso para bisitahin ka.
Kasi naman. Magsisimula rin siya sa kumpanya balang araw. Umuwi na si Luyan yan. Oo, ang tagal nating hindi nagkita, ha? Liu Nancy. Ayaw niya nito. Sa'yo na lang. Liu Nancy, talagang. Lalo kang nawalan ng modo. Nakita mo kaming pumasok ni Mama. Hindi man lang tumayo para salubungin kami. Liu Nancy. Hinahamak Montag ako? Isa ka lang namang. Ampon ng pamilya namin para kapalit ko. Lahat ng meron ka ngayon. Ninakaw mo lang sakin. Oras na para ibalik mo ang lahat. Ninakaw. Eh si Yanshen, ninakaw ko rin ba? Nan. Huwag ka nang magalit. Noong nasa labas pa si Bonso, marami siyang pinagdaanan kaya medyo magaspang talaga ugali niya. Pag-usapan namin yan. Sasabihan ko siya mamaya. Ma, siya ang walang utang na loob. Ang yaman-yaman na ng pamilya ni Wang Dashao. Hindi siya inayawan, gusto pa siyang pakasalan. Ang gandang oportunidad yun. Ayaw niyang sumama. Kung ganyan kaganda, ikaw na lang ang magpakasal. Ayoko. Yung klasen lalaking yun, puro. Kalokohan lang ang alam, baka may sakit pa yan. Bagay na bagay. Sa'yo na galing sa putikang buhay. Nan, tungkol naman kay Wang Dashao. Nga't marami siyang naging relasyon. Pero ibig sabihin lang nun, marunong siyang magmahal. Sakto pa nga. Hindi mo sa mahal. Wala yan, pag-usapan natin sa ngayon. Susunod mo nakasal. Makasal. Kailangan mong magpakasal. Sino yan? Lumabas ka. Nadisgrasya ko lang, natamaan ko yung mesa. Walang modo. Nan, tungkol sa bagay sa pamilya Wang, na pag-usapan na naming mag-asawa. Ikaw naman ay maunawain, hindi mo hahayaang mahirapan ang mga magulang mo, di ba? Huwag kang pupunta. Kung pupunta ka, lalabas ako. Aray, ang puso ka o. Nay, ayos ka lang ba? Nancy, Wala naman akong hinihiling sa'yo. Kung talagang ayaw mo sa pamilya Wang, kahit makipagkita ka lang ng isang bises. pwede ba? Isang pagkikita lang. Pakiusap na ng nanay mo to. Sige, pupunta ako. Sa susunod na araw ang pagkikita, sa birthday party niyan yan. Huwag kang mahuli, ha? Aray, ano beat tu, hindi ako makatiis ng konting estimulo. Huwag kang mahuli, mag-ayos ka. Huwag ka nang magalit, umalis na sila. Lumabas ka na. Lunanzai, ganito ba ako ka hindi karapat-dapat? Ako yung hindi karapat-dapat. Sinasaktan ka ba nila? Sabihin mo sa akin. Ibabawi ko ng 10 beses para sa'yo. Heyan, talaga bang hindi mo narinig kung sino yung pumasok kanina? Iyon yung white moonlight mo noong estudyante ka pa. Bahala na kung sino siya. Ikaw, kung ayaw mong umiti, huwag na lang. Huwag na lang umiti. Ganon dapat. Sige na, lumabas ka na. Tingnan mo yung itsura mo sa ilalim. Nakakainis. Ano nang nangyari? Namanhid ang paa ko. Ayos nang aasar ka sa akin. Tingnan natin kung paano kita kilitiin. Bitawan mo ako. Lunanzai. Bakit ngayon ko lang napansin na ganyan ka pala kamalikot ang isip? Nandito na ako. Hahanap ka pa ng ibang lalaki. Para lang makancel ang engagement. Sasamahan kita. Birthday party yon ni Luyan yan. Kung pupunta ka doon, makakabalik ka pa ba sa akin? Hindi pwede. Naniniwala ka ba? Pagdating ng panahon, hindi ka na makakabangon pa sa kama. Wala na tayong pupuntahan pareho. Pwede bang maging seryoso ka? Hindi. Kumpara sa pagdalo sa piging, mas gusto kong makasama ka sa kama. Tumahimik ka. Ayaw kong makipag-usap sa'yo ngayon.
Kuya Yantan. Dumalo ka sa birthday party ko. Close tayo. Kuya Yantan, galit ka ba dahil? Nag-abroad ako para mag-aral. May dahilan ako. Ano ba? Lunan, wala ka bang hiya? Alam mong zihiyan. Ang gusto ay siya niyan. Paano mo nagawang agawin ang boyfriend ng kapatid mo? Kahit nainggit ka kay yan na tunay na anak. Hindi mo dapat ginawang third party sa relasyon ng iba. Tama na ang lahat. Tama si Kuya Yantan, sobra na kayo. Baka naman si Yate ay nakasalubong lang ni Kuya Yantan sa daan. Misunderstanding lang lahat. Walang misunderstanding. Di ba? Aking mahal na sugar daddy. Kuya Yantan. Anong sinabi mo kanina? Ano NG Sugar Daddy? Binigyan ko lang siya ng mataas na sahod na trabaho. Matas na zahot. Trabaho. Sugar Daddy. Kung hindi mo matatapos ang mga trabahong ito ngayon, paparusahan kita. Liu Nanzi, ginamit mo pa ang posisyon mong boss, pinilit mo. Paano naging pilit? Binayaran ko naman. Ang cute-cute mo. Walang mataas o mababang trabaho, may prejudice ka. Tama. Basta trabahong ibinigay ng aking sugar daddy. Gagawin ko ng buong puso. Ate yan, huwag kang malungkot, siguradong. Mahal ka niya pero hindi ka makamtan, kaya siya naghanap ng iba para lang mainggit ka. Tama. Siya at si Liu Nanzi ay magkasama. Para lang mainggit ka at makipagbalikan sa kanya. Kuya Yantan, hindi dapat ako nag-isang nag-abroad para mag-aral. Tayo ay magbalikan, pwede ba? Dapat mong isipin ng mabuti, si Ate Yan ang tunay na anak ng pamilya Liu. Sumama ka kay Lunan si ang ampong. Walang patutunguhan yan. Ano ang pipiliin niya? Tumahimik ka. Luyan yan, kailan pa tayo? Naging magkasama. Kuya Yantan. Nagbibiro ka ba? Noong nag-aral pa tayo, lagi tayong magkasama. Sino ang nagsabing hindi tayo? Magandang tambalan? Hindi ba't ikaw ang laging nakikipagkita sa akin? Kuya Yantan, tuwing umaga ay dinadalhan mo pa ako ng almusal. Suot mo pa ang aking hair tea, hindi ba't patunay ito, na tayo ay nagkasama? Itigil mo ang iyong luha at mga haka-haka. Lunan si ikaf ang nakhazik NGAV. Sa pagitan ko at ni Kuya Yantan. Ikaw na maliit na kaibigan. Kuya Yantan. Ipinagtatanggol mo siya. Hindi ko ba siya dapat ipagtanggol kaysa sayo? Luyan yan. Binabalaan kita. Kapag narinig ko pang minumura mo siya, ikaw ang bahala sa mga kahihinatnan. Sandali, Yanshen, talaga bang hindi mo gusto? Si Liu yan. Bakit noong nag-aaral tayo ay araw-araw mo? Dinadalhan siya ng almusal. Hindi mo ba naalala? Ayaw niya nito. Para sa'yo. Paano ko makakalimutan? Binigay mo pa sa akin ang mga bagay na ayaw niya para bang limos. Talagang hindi mo naalala. Noon ay nagtatrabaho ako para sa kanya. Siya ang nagbabayad, ako ang naghahatid, at mga paborito mo ang binibili. Ano naman ang tungkol sa hair tie na ito? Bigyan kita ng hint, basketball court.
Kaya, akin ito. Siyempre. Ngayon, maaari na ba tayong magpatuloy? Nancy, nandiyan ka ba? Nancy, ang nangyari sa party kanina, pinagsabihan ko na. Si Yan at alam na niya ang kanyang pagkakamali. Okay lang, nanay. Kasalanan ko, hindi ko siya naituro ng maayos. Pero ikaw ang ete, di ba? Tulungan Montag na lang ako, please. Pasensya ka na, okay? Ano ang nangyari? Wala, nanay. Tama ka lang. Ako naman ang ate. Ayon, Alam kong matino ka. pero anak, may sasabihin din ako. Ngayon kasi, Araw ng blind date mo kay Wang Xiao. Ba't mo dinala ang ibang lalaki? ano ang ngayon? Yung lalaki sa party, nasa loob ba? Walang tao. Nagkakamali ka, nanay. Zanan ka. Nancy. Hindi ko alam kung bakit, pero sumasakit lagi ang puso ko. Samahan mo ako sa kwarto, pwede? CJ, Heiß. nanay, sigurado ka bang nasa kwarto ang gamot mo? Ha? Nasa bedside table, hanapin mo ng mabuti. Ah, CJ. Itong insenso. Huwag mo akong sisihin. Kasalanan mo rin kasi ayaw mong makinig. Tama ka talaga, wala siyang kahit kaunting. Hinala es ayo. Ganyan talaga siya. Basta magpanggap akong may sakit. Susunod lang siya sa lahat ng gusto ko. Tama na, hayaan mo na siyang humiga at hintayin si Wang Xiao. Pag nagkatuluyan na sila at nahuli natin, wala na siyang mukhang ihaharap para tumanggi. Ikaw pala, Bakit hindi mo pabuksan? Liu Nancy, akala ka o matino ka. Et responsable. Hindi ko inasahang gagawa ka ng kahihiyan sa pamilya. Dapat hindi kita inampon. Huwag kang matakot, room service lang to, pwede ka pang matulog. ano nang nangyari kagabi? Bakit hindi ko maalala? Gising. Ilagay mo siya sa kama. Nag-alala ako kasi ang tagal mong nawala kaya hinanap kita. Tapos dinala kita pabalik. Naalala ko, naghahanap ako ng gamot ni nanay, tapos bigla na lang. Nawalan ako ng malay. Hindi ko maalala. Huwag mo na lang alalahanin. Baka may gustong saktan ako. Hey, lumabas kayong lahat. Bawal pumasok. Alice, dalhin kita sa isang magandang palabas. Liu Nancy, lumabas kayong lahat. Bawal pumasok. Liu Nancy. Ikaw ay nagdala ng kahihiyan sa pamilya Liu. Sino ang nagpapatuloy sa inyo? Young Master Wang, ikaf pala? Yun.
Nancy, sa susunod na buwan ikakasal na tayo kay iyong Master Wang. Bakit ka nagmamadali? Tungkol dito. Hindi kita sinisisi, tayo na, bumangon ka na. Yan. Ikaw pala? Anong tingin-tingin mo? Lumabas ka. Hindi. Yan, bakit ikaw ang nasa kama? Liu Nanxi, nasaan na yung maliit na cute? Tiyak na si Liu Nanxi yon, ang cute. Anong gagawin ko, ma? Nasira ang pangalan ko. Huwag kang matakot. Ako na ang bahala. Tama na, huwag ka nang umiyak. Nagkamali lang ng tulugan, di ba? Sino man ang pakakasalan, pareho lang. Sino ang magpapakasal sa'yo, pangit? Inayak Montag ako? Hindi kita tinatanggihan kahit second hand ka na. Sapat na yon para sa pamilya mo. Nakakainis. Sino naman kayong dalawa? Yung Master Wang, siya ang iyong nobya. Liu Nancy. Uy! Maganda, bagay sa akin. Gusto mo bang mabulad? Zeno ka? Kinakausap ko ang nobya ko. Bakit ka nakikisali? Sino ang nobya mo? Nancy, ito ang napagkasunduan ng pamilya para sa'yo. Ang panganay ng Wang family, si Wang Shaipeng. Sigurado ka bang para sa akin? Ito ay isang malaking pagkakamali. Sa totoo lang, yung Master Wang. Akala niya si Yan ang ikakasal sa kanya, pero ang totoo, ikaw ang gusto niyang pakasalan. Kung nagkamali na siya ang Master Wang, bakit hindi na lang ituloy? Magiging magandang kwento rin ito. Ayokong pakasalan siya. Kagabi, nalasing lang ako. Wala akong alam. Di cute pala ito. Tawag ka ng pulis sa'yo. Huwag. Huwag tatawag ng pulis. Tumawag ng pulis. Ayos nagtutulungan kayong lahat para lokohin ako. Ang keycard na ito, talagang galing sa inyong pamilya Liu at ibinigay sa akin. Sinasabi na ang tao sa loob ay si Liu Nanxi. Gusto kong laruin ito kung paano ko gusto. Young Master Wang. Sige, ang inyong pamilya Liu. Hintayin nyo ang paghihiganti ng aming pamilya Wang. Young Master Wang huwag kang umalis. Wala na. Nanay, totoo ang sinabi niya, orihinal na plano na ibigay ako sa kanya. Anong ibigay, ang pangit pakinggan, ginagawa ko ito. Para sa iyong kaligayahan sa hinaharap. Ang pamilya Wang ay mayayaman kapag pinakasalan mo sila. May benepisyo lang, walang masama. Naiintindihan ko na. Tara na. Alice, Liu Nanxi, hindi ka pwedeng umalis. Ano pa? May problema pa? Ate, gusto ka talaga ni Young Master Wang. Kapag pumayag kang pakasal sa kanya, siguradong may. Pag-isa oo Nancy. Bilisan mong habulin si Young Master Wang, sabihin mong papayag kang pakasal sa kanya. Huwag mong hayaang maapektuhan ang negosyo natin, okay? Nancy. Tulungan mo ang pamilya, simula nang ampunin ka namin. Alam naming mabuti kang bata na. Marunong tumanaw ng utang na loob. Utang na loob. Utang na loob na naman. Nanay, bukod sa pagbabanta sa akin ng utang na loob, itinuring mo ba ako? Tunay mong anak. Ano bang sinasabi Montag? Hindi ba kita inalagaan na mabuti? Nanay. huwag kang mag-alala. Hindi siya mawawala ng malay. Kung may sakit, pumunta sa ospital. Huwag dito, emotional blackmail. Tara na. Nanay, si Liu Nanxi ay isang sutil na aso, hindi natin siya dapat patawarin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pa iniisip ang ganoon, 20 taon na ang nakalipas. Muntik na akong mamatay sa kamay ng isang mapang-abuso. Sa orphanage, naghahanap ako ng anak. Iniligtas at inampun ako ng mga magulang ng pamilya Liu. Kaya nagpapasalamat ako. Pero alam mo ba, inampun ka nila dahil sa nangyari sa'yo. Na-feature sa dyaryo at naging sentro ng atensyon. Inampun ka rin nila para sa titulo ng mapagmahal na negosyante. Sa simula, hindi ko talaga alam. Pero nang lumaki ako, ano pa ba ang hindi maintindihan? Nagkukunwari lang ako sa sarili ko.
Ngayon, ano ang gagawin mo? Hindi naman talaga ako parte ng pamilya Liu. Panahon na para magwakas ito. Tamang-tama para magwakas. Bibigyan kita ng bagong tahanan. Ngayong gabi, hindi ako matutulog, tamang-tama para sa ating anak. Maagang ipanganak para maging pamilya tayo ng 3. Tito Lee, ihanda mo ang susi ng villa sa Jinxie. Kukunin ko bukas. Hindi ba yon ang bahay na inihanda na matanda para sa kasal mo? Binata, magkakaroon ka na ba ng asawa? Magkakaroon na ng asawa ang binata. Hahaha, talagang nagising na ang ulol na to. Dapat bilisan. Maghanda ka na ngayon, pupunta na ako sa pamilya Liu para humingi ng kamay. Matanda. Baka dapat pakusapan muna ito sa binata. Pakusapan PABA? Hindi ko ba siya mapapasunod? Sinong nag-utos sa kanyang manakot sa akin? Napuputulin ang lahi ng pamilyahi. Pero, ano PABA? Bago ito matuloy, dapat walang makakaalam. Kung hindi, ikaw ang pananagutan ko. Sage, maghahanda na ako. Ano ba talaga ang ginawa ninyo? Ang pamilya Wang. Ngayon, hindi lang bawiin ang lahat ng pakikipagtulungan sa atin. Magfa-file pa sila ng kaso. Wala akong kinalaman, si Liu Nanxi. Siya ang nagplano para siraan si Ji Wang at gusto pa niyang kasuhan siya. Mas mabuting ibigay na lang si Nanxi sa pamilya Wang bilang pagsisisi, baka sakali. Mapanatili pa ang mga pakikipagtulungan. Tema ka, Taki. Pinakain at inalagaan natin siya ng maayos. Panahon na para bayaran niya ang utang niya. Hindi dapat natin inampon ang ulol na to. Alam Montag PA palang umuwi? Alam mo ba ang malaking problema na ginawa mo? Bukas, pupunta ka sa pamilya Wang para humingi ng tawad. Kahit lumuhod ka at magmakaawa, dapat mapatawad ka nila. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Wala akong kasalanan. Anong klaseng ugali yan? Ay naku. Lao Liu, ano ba yan? Si Nanxi ay bata pa. Mag-usap tayo ng maayos. Nanxi, malakas ang angkan ng Wang. Hindi natin kayang kontrahin. Sundin mo na lang ang tatay mo. Humingi ka ng tawad. Tapusin na natin ito, okay? Makinig ka sa kanya. Ituloy ang pagiging sakripisyo. At tuparin ang kasunduan sa pamilya Wang. Alam ba ng tatay na nahuli mo si Liu Yanyan at ang panganay na Wang? Na nagkakamabutihan sa kama? Liu Nanxi, ikaw ang naglagay ng gamot sa akin kaya ako. Tatay, ipaglaban mo ako. Liu Nanxi. Ay kapatid mo, nagawa mo pa ang kahiyahiyang bagay na to? Hindi ba't kayo ang nagtulungan para lasingin ako? At ibigay sa kama ni Wang pero kayo ang nahuli? Nan. Itinuring ka naming tunay na anak, Nan. Paano ko magagawang saktan ka? Ano PA ang dahilan Montag? Wala na akong sasabihin. Pero tapos na ang palabas ng pagmamahal na to. Hindi na ako sasama. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi naman talaga ako anak ng pamilya Liu. Panahon na para umalis. Liu Nanxi, nilabanan mo ang pamilya Wang. At ngayon tatakas ka? Ibabato mo ba sa amin ang problema? Walang kawala.
Alam ninyo ang totoo sa nangyari sa pamilya Wang. Nan. Ginagawa mo ito sa pamilya Liu. Sa lahat ng aming pag-aruga sa'yo. Napakasakit mo. Talagang hindi mapagkakatiwalaan. Nagpapasalamat ako sa inyong pag-aaruga. Pero hindi ba't marami na rin akong nagawa para sa inyo, tatay? Sabi mo naghihirap ang kumpanya. Kaya pinabayaan ko ang pag-aaral ko sa abroad para kay kapatid. At ako ang nag-alaga ng kumpanya. Nanay, mahina ang katawan mo. Tuwing may nararamdaman ka, kahit anong ginagawa ko, nandyan agad ako para sa'yo. Inaalagaan kita ng walang pahinga. Liuyan yan. Huwag mong kalimutan, ako ang naghanap sa'yo. Para makauwi ka. Wala na akong utang sa inyo. Sa susunod na magkita tayo, ituring na lang nating estranghero ang isa't isa. Tatay, hindi natin siya pwedeng payagang umalis. Mga tauhan, hulihin nyo siya. Ikulong muna bukas. Dalhin nyo sa pamilya Wong para mag-apologize. Yung master, ang loob at labas ng villa, ay pinapalinis ko na para sa inyo. Salamat, Uncle Lee. O nga pala, nasaan si Lolo? Pumunta sa pamilya Liu para magpamana ng kasunduan. Ano? Magpamana ng kasunduan? Naku! Si Zeji ay kinulong ng pamilya Liu at ipapakasal pa sa gago ng pamilya Wang. Ano? Kursunada ang pamilya Liu. Ginagago nila ang ating Zeji. Grabe talaga ang kapal ng mukha nila. Zazampilin ka o zila isa-isa. Ayoko talaga sa gulo at karahasan. Pero mga tauhan, ihanda ang sasakyan para sa ating Jitsi. Tara na. Hindi ako pwedeng umupo lang at maghintay ng kapahamakan. Miss Nanzi, dinalhan kita ng pagkain. Liu Nanzi. Eldest Miss. Liu Nanzi. Hindi mo ba talaga naisip na nakalusot ka? Mga tauhan. Bitawan mo ako. Ay, ayaw mong sumunod. Mukhang kailangan talaga. Turuan ka ng leksyon. Ako si Hitsin Dong. Naghahain ng kasunduan para sa apo ng pamilya, kinapakasalan ang anak ng pamilya Liu. Lolo, nandito. Zeno Ito? Ang pinuno ng pamilya He, isa sa 4 na dakilang pamilya ng Shangjin. He Zhendong. Pamilya He? Isa yan sa pinakamayayamang pamilya. Nag-alok sila na pakasalan ang ating anak. Yan, ang ganda ng balita. Ito ba ang inyong anak? Siya ang aming nag-isang anak. Liu Yan. Nak Iza. Edi tama na. Lolo He, ang aming yan ay palaging mabait, maganda, at mapagbigay na bata. Siguradong magiging mabuting asawa siya para sa apo ninyo. Nanay, Naniniwala ako na ang taong gusto ng apo ko ay talagang napakagaling. Ay syempre naman. Ano pang hinihintay ninyo? Mga walang malay. Pakinggan niyo na siya pabalik agad. Bitawan niyo ako. Lolo, tulungan mo ako. Pinipilit nila ako. Ang napili mong mapapangasawa ng apo mo, hindi mo naman siguro gusto. Na sila ay may masamang ugali at gumagamit ng maluwing paraan. Para pilitin ang iba, di ba? Liu Nanchi, tumahimik ka. Teka muna. Batang babay. Ibig mong sabihin, hindi tama ang kasunduang ito? Lolo, sa lang. Lolo He, sobrang napi ako. Siya ay ampon lang namin. Siguro naisip niya na ninakaw ko ang pagmamahal ng pamilya nila. Kaya naman, Lolo, si Yan namin. Ay sobrang mabait, palaging nagpapasensya sa kanya.
Kaya siya naging ganito, suwail at walang utang na loob. Hindi ba't ito ay kawalan ng utang na loob? Kung si Zedong, sa buong buhay ko, ay ayaw na ayaw sa ganitong klase ng tao. Hindi ba? Pinagtagpo pa nga siya ng magulang ko. Pero hinamak niya, sa tingin niya hindi karapat-dapat sa kanya. Ang estado at posisyon nila. Lunansi, pinapayuhan kita. Na huwag magsalita ng walang basehan. Si Lolo Hi ay isang taong may malalim na pangunawa. Hindi siya maniniwala sa mga salita ng isang taong may masamang ugali tulad mo. Ang ganitong klase ng tao, dapat lang naturuan. Lolo, wala naman akong galit sa'yo, di ba? Nan. Paano Montag kinakausap si Lolo He? Ginoong Hi, Tomakeo. Dapat siyang turuan ng mabuti. Talagang walang respeto sa batas. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Ang bilis mo dumating. Alam na alam ng batang ito na nakuha ko na ang kanyang mapapangasawa. Hindi na sayang ang lahat ng paghihirap ko para sa kanyang sorpresa. Magulo ka sa aming pamilya, Liu. Naghahanap ka ba ng away? Ginong He. Pakios up, palisin ninyo ang bodyguard ninyo. At palayasin natin itong batang ito. Sino pa ang may oras para sa'yo? Ako mismo, nahihirapan na. Parang nagkamali ako ng pinakilala para sa kasal. Bakit ka nandito? May malaking problema. Pwede ba akong hindi pumunta? Kilala mo ba ang matandang ito? Binabalaan kita, lumayo ka sa kanya. Hindi siya mabuting tao. Baka may pagkakamali lang. Hindi lang niya pinag-udyukan ang mga liw na pagalitan ako. Kundi nag-aalok pa ng kasal para maging magkamag-anak. Kaya tumanggi ka. Tumanggi ako. Hindi ba't ikaw ang pinapakasalan? Hindi ako, si Liu yan. Ano? Huwag mo namang pagkakaitan ako dahil lang sa pagtanggi ko sa'yo. Luyan yan. Binalaan na kita. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Hindi mo naman ako mapipigilang pakasalan ang anak ng pamilya, dahil lang hindi tayo nagkatuluyan. Sinasabi nga na matandang ako ang pinapakasalan. Ang ganda ng panlasa mo. Uun ga, may nalala akong importante. Alis muna ako. Mat andang He. Ano ba ang ibig mong sabihin? Bakit mo kinuha ang mga regalo? Naalala ko. Hindi magandang araw ngayon para mag-alok. Sa susunod na lang. Mat andang He. Kailan ba ang sa susunod? Paano ko malalaman? Umalis na rin tayo. Liu Nancy, huminto ka. Tatay, hindi na natin kailangang matakot sa mga wang ngayon. Wala na siyang silbi. At saka, magiging asawa na ako. Nang binatang hindi ko siya kailangang katakutan. Baka humingi pa ng pabor sa atin. Sige, lumayas ka. Walang utang na loob. Huwag ka nang bumalik. Huwag kang mag-alala. Ako si Liu Nancy at ang inyong pamilyang Liu ay wala nang kinalaman sa akin. Ang ampon talaga, hindi kasing galing niyan yan. Wala nang tatalo sa bait at ganda niyan yan. Ngayon, napili pa ng binatang Tatay, hintayin mo lang, darating ang araw na luluhod siya. At hihingi ng tawad sa atin. Nandito na tayo sa bahay. Nancy, mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Mula ngayon, kami na ang magulang mo. Ituturing ka naming parang tunay naming anak. Sidge. Yan. Bakit ikaw na ang nasa kama? Yung babeng Lunansi, oo, Zinansi. Bilisan mo, habulin mo siyang Master Wang. Sabihin mong papayag kang pakasal sa kanya. Huwag mo nang pahirapan ang pamilya natin. Sige, lumayas ka na. Walang utang na loob. Huwag ka nang bumalik kalanman. Sinungaling. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Bakit ka nagsusorry? Niloko mo rin ako. Paano naman nangyari yun? Bakit ang kaba mo? Di sabihin mo. Wala ka bang tinatago sa akin? Siyempre, wala. Hala, tingnan Montag. Gago ka, hindi mo ba sinabing si Zishi ay nasa Wang family na? Kaya pala ang tagal mong nawala. Lolo, ikaw naman ang nanapak sa bawat miyembro ng Wang family. Paano mo masisisi sa akin ang pagkadelay? Sige na. Puntahan na natin ang Liu family. Kunin na natin si Jitsi. Tingnan Montag.
Uy, may dumi sa mukha mo. Zia yung lobong anak NG family. Nalinis na ba? Hindi pa. Hindi pa ako pumapayag, tapos harap-harapan niyang. Nyakap si Zizi sa harap natin. Grabe, walang hiya. Anong tinitingnan mo? Naghalikan na. Gago. Hintayin Montag, paparusaan ka o yang lobong yan. Bilis, bawiin niyo na si Lolo. Kung masisira Montag ang moment ni Jitsi, papaluin kita. Bakit ike o legend na papalo? Bilis na. Lolo, siguradong ayaw ni Zizi. Naistorbohin natin sila. Tara na, lolo. Tara na. Tawagan mo ako, bye. Uy, naalala ko, may gagawin pa ako. Una na ako. Pagkatapos mong mang-asar, tatakbo ka na. May iba ka bang lalaki? Wala namang ibang lalaki. E di mag-focus ka. Sige, mag-focus ka. Sagutin mo ang tawag. Huwag mo nang pansinin. May iba ka bang importante na ginagawa kanina? Kung gusto mo, unahin mo muna yon. Marami pa tayong oras. Babalik na ako agad. Lolo, bakit hindi mo sinabi sa akin na magpapakasal ka? Ay, gusto ko lang bigyan ka ng sorpresa. Gulo lang ang dala mo, mali pa ang napili mong pakakasalan. At naisip pa nilang masama ka. Kasalanan ng mga Liu yon, sinabi nila, na si Liu Yan ang tanging anak nila. Kaya nagkamali. Buti na lang hindi alam ni Zizi na ako ang tagapagmana ng pamilya He. Kung hindi, wala ka ng apo, wala na rin akong asawa. Grabe pala yon, hindi pwede, kailangan kong magpaliwanag. Huwag ka nang makialam. Anong pakikialam yon, gusto ko lang, na mag-asawa ka na agad. Kung gagawa ka ulit ng desisyon ng walang paalam, wala ka ng manugang. Baka wala ka ng apo. Hindi ka ba nasaktan ng pamilya Liu? Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Mabuti naman, dahil umalis ka na sa pamilya Liu. Umuwi ka na rito sa bahay. Nga, tama. Bumalik ka na para makasama mo ang tita mo. Pagkatapos ng ilang araw, dadalhin kita ng lolo mo. Sa mga negosyo natin, kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Mas mabuti kung magkakaroon ng press conference. Para makita NG Liu kung ano ang. Nasayang nila. Pa sa akin, dapat tratuhin ang mga Liu. Tulad ng mga Wang, suntukin ng isa-isa. Tumigil ka. Huwag kang mag-alala, wala na akong kinalaman sa mga Liu. Pero, ayokong umuwi sa bahay ngayon. Bakit? Alam ko na, hindi kaya. Gusto mong magsama kayong dalawa? Ay naku, talaga namang. Hindi na mapigilan ang babaeng nagmamahal. Ano? Hindi kami sang-ayon. Bakit bigla na lang tayong bumili ng bahay? Kapag may sarili tayong tahanan, mas marami tayong magagawa. Ano ba yung palagi na lang sa hotel? Ano ba ang sinasabi mo? Maging seryoso ka. Liu Nancy. Anong mga aso't pusa, may lakas ng loob na pumunta rito? Silingling. Narinig ko na pinagtabuyan ka ng pamilya Liu. Wala kang pakialam. Ito ay isang kilalang luxury house sa Shanghai. May pera ka bang pambili ng bahay dito? Baka naman naghahanap ka lang ng sugar daddy. Kaya ko o hindi, wala kang pakialam. Ikaw, sino namang sugar daddy ang kasama mo ngayon? Ikaw. Tara na, wag nating sayangin ang oras sa walang kwentang tao. Oy, pinsan. Si Liu Nancy. Nagpunta dito para bumili ng villa. Malamang ninakaw niya. Ang pera ng pamilya. Dali, puntahan mo siya. Ito na ang pinakamagandang standard. Ito na. Sige, ito na. Ihanda mo na ang kontrata. Ziege. Sandali. Yung villa na gusto nila, ako ang bibili. Pasensya na,
Itong villa ay nauna ng na-reserve ng babaeng ito. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ito? Siya ang magiging future Mrs. He. Ano? Manager, tinutulungan kita. Siya lang naman ay ampon ng pamilya Liu. Ngayong pinalayas na siya. Walang pera siyang pangbayad. Ete, hindi mo ba natanggap ang mensahe? Ang iyong bank card ay na-freeze na. Ngayon, wala ka ng pera. Isang dukha ka na lang. Duka kanan ga nagmamalaki KPA. Ako, Okay lang. Isang villa lang yan, ibigay na natin sa kanya. Sabihin mo nga, may pera ba talaga kayo? Full payment ba? Syempre, Ang pinsan kong siya niyan ay magiging. Mrs. He. Maliit lang yang halaga para sa kanya. Pasensya na, kulang ang balance sa card mo. Paano nangyari yon? Liu yan, hindi ba't ikaw ang magiging? And Gretchen, bakit wala kang pera? Binigyan kita ng pagkakataon na makuha ang bahay na ito. Pero wala ka palang kwenta. Ako na lang. Tingnan natin kung magkano ang peking bahay na ito. 300 million. Nananakaw kayo. Malinaw ang presyo, walang daya. Alam ka una. Magkasabwat kayo. Paano magkakaroon ng 300 milyon si Liu Nanxi? Wala siyang kahit 30 piso. Kung totoong mayaman ka, hindi mo kailangang gumastos para bumili ng bahay. Tingnan natin kung gaano kayo kayaman. MS Liu, ikaw ang ika-6 na swerteng kliyente ngayon. Libreng paghampas ng itlog dito, ang grand prize. Libreng bayad. Biglaan naman to. Tara na. Ito pala ang tinatawag niyong skills, kaya mong tamaan. Imposible. Mukhang hindi ka pa nakakascore ng 30 bilyon. Naiintindihan ko kung bakit ka naiinggit ng sobra. Halika. Ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na swerte. CJ. Libre nga talaga. Impossible. Tu. Congratulations MS Liu, ang napili mong bahay. Libreng bayad. Impossible. Tu. My daya. Sour grapes ka lang. Nakatulog ka ba kay Liu Nanxi? Kung hindi, bakit ka kasabwat sa drama niya? Sialingling, kung hindi mo kailangan ang dila mo, i-donate mo na lang sa may kailangan. Liu Nanxi, hinampas Montag ako? Mukhang tinamaan ka kaya nagalit. Liwian yan kung wala kang dalang utak. Huwag ka na lang lumabas. Nakakahiya. Liu Nanxi, papatayin kita. Ta. Itapon na ang dalawang babaeng ito na naninira. Palayazin niyo. Bitawan niyo ako. Sinong may lakas ng loob? Ako ang magiging MRS He sa hinaharap. Hoy anak, huwag ka nang umiyak. Kung ako na ang MRS He ngayon, hindi ako magdudusa ng ganito. Tatay, kailan ba ako pakakasalan ng pamilya He? Hoy, Manager Zhao, ito si Liu Hongyun. Lolo, tumawag ang pamilya Liu. Nagtanong tungkol sa kasal ng iyong master. Siyempre magkakasal, pero papalitan ang ikakasal. Ano? Ang ikakasal. Si Liu Nanxi na ang papalit. Ha? Ang libreng bahay. Mukhang masarap. Amuyin mo nga. Mabango rin ako. Ayoko. Binili na rin ang bahay na ito. Maaari bang intindihin na? Handa ka na bang makasama ako ng matagal? Ako naman ang nagpundar sa'yo, may bahay. Ano naman kung itago ko ang aking mahal? Kung gayon, maigi kong paglingkuran ng maayos. Ang aking mahal na nagpundar, kung hindi. Kung hindi, wala na akong karapatang manirahan dito.
Kung gayon, maigi mong paglingkuran ng maayos. Ang walang pakundang ang gago na ito. Medyo may konsensya pa. Hindi mo naman alam ang password. Nanay, tumawag sa'yo. Bakit hindi mo sinagot? Ano ang ginagawa niyo dito ngayon? Liu Nanshi, kahit papaano, mga magulang ko. Ang nag-alaga sa'yo ng maraming taon, ganyan ka ba? Makipag-usap sa kanila? Sinabi mo ng mga magulang mo, ano ang kinalaman ko? Tapos ka na ba sa pagiging pasaway? Mag-ayos ka na ng gamit mo. Sumama ka sa amin pauwi. Umuwi. Saang bahay? Nasa bahay na ako ngayon. Siyempre, sa aming pamilyang Liu. Sinabi ko na wala na akong kinalaman. Sa inyong pamilyang Liu. Huwag mong kalimutan, sino ang nagligtas sa'yo 20 taon na ang nakalipas. 20 taon na ang nakalipas, iniligtas ninyo ako, hindi ba't dahil? Sa titulong mapagkawang-gawang negosyante, iniligtas ninyo ang inyong halos. Malapit nang mabangkrap na kumpanya at nagkaroon ng pag-asa. Pinakain at pinaaral ka namin ng mahigit 20 taon. Libre ba ang lahat ng ito? Pera. Bago ako makapagtapos, pumasok na ako sa kumpanya. Ano ang itsura ng kumpanya noon? Laging lugi, malapit nang mabangkarote, ang inyong kasalukuyang. Marangyang pamumuhay, hindi ba't dahil sa akin? Ang inyong pag-aaruga, matagal nang nabayaran ng buo. Huwag, Nanshi. Tunay ang intensyon ko na kunin ka pauwi. Tama na, umalis kayo, hindi kayo welcome dito. Huwag na kayong bumalik pa. Liu Nanshi, huwag kang masyadong walang utang na loob. Kung hindi dahil sa pamilyang He na gustong palitan ang kasal sa'yo. Ako, si Yanyan. Ganun pala. Nanshi, ang pamilyang He ay isang napakayamang pamilya sa bagay na ito. Mga magulang, para lang ito sa ikabubuti mo. Sabi ko na, walang dahilan kung bakit bigla kayong dumating. Noong una ay ang pamilyang Wang. Ngayon naman ay ang pamilyang He. Ano ako sa inyo, isang manika na pwedeng pagkakitaan? Hindi, anak, ano ba ang nangyayari sa'yo ngayon? Ang sakit ng mga salita mo, ano ba yung pera at manika? Ang tagal na nito. Nanay at tatay, hindi ba't itinuring ka naming tunay na anak? Sa puntong ito, sa tingin mo maniniwala pa ako? Maniwala ka man o hindi, dapat kang sumama sa amin ngayon. At saka, hindi mo pwedeng tanggihan ang kasal sa pamilya He. Tatay, bakit ka pa nag-aksaya ng oras sa kanya? Dali na. Sakupin na lang natin siya. Liu Yanyan, matagal na kitang tinitiis. Sinabi ko na ba sa'yo na huwag kang lalabas kung wala kang utak? Nancy, ano ang ginagawa mo, Montag? Bakit Montag sinaktan ang kapatid Montag? Okay, alam. Sinabi ko na. Wala na akong kinalaman sa pamilya ninyong Liu. Mukhang ayaw mong magbago ngayon. Bibigyan kita ng leksyon para matuto ka. Sinong nagpahintulot sa'yo na galawin siya? Okay ka lang. Okay ako, okay lang. Ganito ba kayo maprotekta sa kaligtasan ng mga residente? Itapon na sila. Hindi nyo magagawa. Hindi, Nanshi, anong balak mo? Talagang. Itatapon mo kami. Dali, ipaliwanag mo, siguradong. May pagkakamali dito, Liu Nanshi. Hindi kita patatawarin. Galaw. Huwag niyo akong galawin, mahina ang katawan ko. Alam ba niyo kung sino ako? Huwag mo akong hawakan. Okay lang. Young Master, ayon sa utos ninyo. Binigyan namin ng problema ang lahat ng negosyo ng pamilya Liu. Mukhang may bagong galaw na naman si Lolo. Tito Lee, bantayan mo ng mabuti. Huwag nang magkaroon ng pagkakamali. Bakit ka nakaupo dyan, hindi ka natutulog? Ano? Hindi ka makatulog ng walang yakap. Sige, alagaan ko na ang aking mahal na may-ari para makatulog. Kuya, hinahanap mo ako. Dumating ka na, Tsitsi. Ito,
bigay sa'yo ng pamilya. Ilan sa mga shares ng kumpanya at mga ari-arian. Puntahan Montag minsan. CJ, pero bakit sa club tayo nagkita? Kuya, hindi kaya dahil masyado kang strikto ni tita? Kaya ginamit mo ako bilang dahilan para makalabas? Ano ba ang sinasabi mo? Alam mo na, pero wag mong sabihin. Kung ganoon, ako na lang ang pupunta. Talagang ikaw ang paborito kong kapatid. Nakakadiri. Komportable ka ba? Lunancy, bakit ba palagi? Ang gusto ko, madali mong nakukuha. Hindi kita pababayaan. Yung master, ang suot mo ay hindi bagay sa'yo. Tito Lee, hindi mo maintindihan, to ay bonding naming mag-asawa. Ihanda ang sasakyan, tawagin mo sila. Young master, ano ang gagawin Montag? Sasampalin ko yung walang modo. Kuya, CR lang, tapos shopping pa tayo, hindi pa tayo nakakarating. Ano ba? Kasalanan mo to dahil ginulo mo ang hindi mo dapat ginugulo. Sige na. Bakit hindi pa siya bumabalik? Baka nawawala. Huwag kang gagalaw. Marami kayo, konti kami. Hindi kayang makisahan? Tayo lang dalawa, hapin mo ako. Pag-usapan natin to ng maayos, huwag ganyan. Hiyan. Kuya. Hiyan. Kuya. Siege, Suntukin Montag ako. Takot ba ako sa'yo? Eddie Suntukin Montag ako, dito, para makita ni Jitsi. Ang pangit mong mukha, at lumayo ka sa kanya. Ikaw na nakikialam sa relasyon ng iba, anong karapatan mong husgahan ako? Ipapakita ko sa'yo kung sino ang dapat lumayo sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Hiyan, okay ka lang. Akala ko hindi na kita makikita. Gago, niloko Montag ako. Tigil, bakit mo siya sinuntok? Ako ang sinuntok. Siya ang nagdala ng tao para harasin ako. Nagdadahilan ka pa, nakita kong sinuntok mo siya. Ako? Eto. Tanungin mo sila, sino ang leader nila? Kuya. Ano pa ang sasabihin mo? Ako. Ipapaalam ko sa tita ang nangyari. Diyos ko, ang hirap naman. Talaga bang ako ang nagkamali sa kanya? Masakit ang sugat ko. Tingnan ko. Bakit ang bilis ng alis mo? Siguro nagmamadali sa ospital. Tara, pumunta na rin tayo sa ospital. Huwag na. Hipan mo lang, siguradong gagaling. Masakit ba? Ganito, hindi na masakit. Sandali. Ano nang ginagawa mo dito? Parusa to sa'yo dahil hindi ka nag-focus. Tsitsi, umuwi kan gayon ha. Sino yan? Ang saya-saya mo. Isang napaka-importanting tao. Sino? Ano nang iniisip mo? Isang napaka-importanting miyembro ng pamilya ko. Babae. Ngayon, ako lang ang pamilya mo, di ba? Yung nasa tiyan mo, malapit na rin siguro. Ano nang sinasabi mo?
Kailan mo ba ako bibigyan ng karapatan? Kahit man lang pagkatapos mong makilala ang pamilya ko. Pamilya, Huwag kang mag-alala, sisikapin kong kumbinsihin silang makipagkita sa'yo. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Paalam. hello, Lolo. Gusto ko lang na maaga mong madala dito ang manugang mo. Pero palagi mo akong pinaghihintay. Naghintay ako hanggang sa mawala na ang pagkakataon. Humph, Lolo. Hinahanap mo ako, yung pinaka-prepara mong engagement party. Kumusta na? O kaya, kausapin muna natin sa Young Master. Tingnan mo, walang lalaki at babaeng ikakasal. Engagement party PABA, yan kung walang ikakasal? Humph. Sinong nagsabi sa'yo na walang ikakasal? Maami akong paraan. Para dumalo sila. Lolo, yung Heyanshen. Isang salbehe at tuso. Hindi dapat nakasalan ni Zizi. Kung hindi, magkakagulo ang buong pamilya natin. Walang kapayapaan. Talagang maraming paraan, no? Karapat dapat. Bilang tagapagmana ng pamilyahi. Ito, higit pa sa maraming paan. Ang utak niya parang, sala-sala. Masasaktan lang si Zizi kapag sumama sa kanya. Pagbalik ni Zizi, magkakasundo tayo para payagan siyang. Iwan, yang lalaking, yan. Oo, tama. Ito pon siya. Buti na lang bumalik ka. May sasabihin sa'yo ang dalawa. Ano? Mayroon akong magandang balita para sa inyo. May boyfriend ako at gusto ko siyang ipakilala sa inyo. Hindi pwede. Gigi, si Hyunshen, ay hindi bagay sa'yo. Hindi ako ang nagdala sa kanya noong nakaraan. Siya ay isang scammer. Pinagkukulong ko siya sa eskinita. Marami siyang itinatago sa'yo. Kung magiging kayo, malulugi ka. Iwan mo na siya. Humanap ka ng iba. Oo. Tigil! Hindi ko alam kung anong maling akala ninyo sa kanya. Pero naniniwala ako na hindi niya ako lulukuhin. Bakit hindi niyo siya makilala muna para maayos ang hindi pagkakaunawaan? Ayaf ka o. Bakit ka nagmamadali? Peking video lang yun. Siguradong siya ang nagplano noon. Sino ba ang maglalakas loob na mangidna? Sa anak ng pamilya Hindi pwede. Paano kung may mangyari? Tama. Sumunod tayo para maprotektahan din natin siya. Tara na. Tara na. Lolo, bakit hindi na lang natin itigil? Natatakot ako baka siya ay magis auntie. Huwag kang magsalita ng kung ano. Kapag nakuha na niya ang asawa, magpapasalamat din siya sa akin. Dalhin mo na siya rito. Opo. Lolo, sobra na ang ginawa niyo. Lolo! Tinatawag mo siyang lolo? So totoo nga na niloloko mo ako. Ikaw ang anak ng pamilya he. Gusto kong malaman ang totoo. Ako ang anak ng pamilya He. Manugang, ganito kasi yon. Sino ang manugang mo? Lolo, huwag ka nang makialam. Sinusubukan ko lang ipaliwanag para sa'yo. Ang pamilya He ay nagsimula sa gang, kaya bago ako maging tagapagmana ng pamilya He, kailangang itago ang aking identidad. Ito ay para sa aking proteksyon. At proteksyon din ng mga taong malapit sa akin. CJ, hindi kita sinisisi pero ang pagkasabi mong magiging male model ka. At pagloko mo sa akin, hindi naman siguro ganoon kahirap ang pamilya he para kailanganin ng tagapagmana. Na magtrabaho. Natatakot lang ako. Natatakot akong mawala ka. At saka, ikaw ang nakipagtalik sa akin ng walang responsibilidad. Kasalanan ko pa? Hindi kasalanan ko. Naku. Aba, may araw din tong lalaking to. Binibini, ito po yung hinahanap nyo. Sige, di na natin pag-usapan yung tungkol sa pagkakakilanlan mo. Pero yung kidnapping video, dinaya mo ko, di ba? Anong kidnapping video? Ako. Di niya ako nakikita. Maniwala ka sa akin. Di ko sinasadya na lokohin ka. Kung di mo ko niloko, nanluloko ka lang sa akin. Alam mo ba noong nakita kong dinukot ka? Gano ako takot at nag-aalala? Bitawan mo ko, ayaw ko talagang makita ka.
Di kita bibitawan. Kahit ano nang gawin mo ngayon, di mo naman ako nakikita. Hintay mo agad mo sa kita bibitawan. Bastos. Ako tong laging nanunuyang bastos sa'yo. Apo, baka gusto niyong tapusin muna yang engagement party. Bago kayo umuwit magpatuloy sa pag-iyak, Ano? Engagement party. yang engagement party niyo, 2. Ano? Lolo. Talagang tunay kang lolo ko. Bigla akong nakarelate sa'yo. Tara na. Huwag mo nang sundan tong matandang to sa kalokohan niya. Tanong ko lang, gano'n nakatagal yung singsing na binili mo? Hanggang ngayon, di pa nakikita sa daliri ng apo ko. Talaga bang kita tong apo ka? Lolo, ano pong sinasabi niyo? Lolo, inayos ko na lahat dito sa venue. Mga bisita, damit, lahat ng kailangan para sa engagement party, handa na. Hintay na lang kayong dalawa na nakadamit na pumasok. Opo, young master. Matagal nang abala si Lolo sa paghahanda ng engagement party mo. Paalang mabigyan ka ng sorpresa. Kung di alam ng ikakasal ang engagement party. Anong sorpresa yon? Muntik na niyong masira. Lolo he, kahit di ako tutol sa engagement. Sana sa harap ng pamilya ko. Ito gawin. Inisip na yan ni Lolo. Nandito na rin pamilya mo. Ano, maayos ba ang plano ko? Lolo. Ano nangyari? Honor Naging SI Hi Yenshin, ang iyong master ng pamilya Hi. Lolo, talaga bang takot kang mag-asawa tong apo mo? Sigurado, walang makakatalo sa'yo sa Minesweeper. Minesweeper? May bomba ba dito, Lolo? Sinira mo na naman ang lahat. Maghiwalay muna tayo pansamantala. Tumigil ka na sa pagsasalita. Lalabas ba kayo ng kusa o ipapalabas ko kayo? Ipapalabas ko kayo. Kami ang mga bisita mula sa pamilya ni Lolo Hi. Kahit ikaw ang tagapagmana ng pamilya Hi, kailangan pa ring sumunod sa etiketa. Tama. Kami ang magiging biyenan mo. Kung palalayasin mo kami, ikakahiya iyan ni Nancy. Palayasin na lang natin sila para mabilis. Naku, ikakasal ka na ngayon. Ano ba ang problema, Montag? Nancy, kami ang pamilya mo. Kapag nag-alay ka na ng saa sa mga nakatatanda, kailangan may lalapit para uminom. Kung hindi, mapapahiya ka sa mga tao. Marami ang lalapit para uminom ng sa ako. Kaya wag na kayong mag-abala. Liu Nancy, ano ba ang ipinagmamalaki mo? Alam naman ng lahat na ampon ka lang ng pamilya Liu. Wala kang pamilya. Sinong nagsabing wala siyang pamilya? Kami ang pamilya niya. Lolo mo, bakit ka nandito? At ano ang ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Ang tagal nating hindi nakita, bulingit ka pa rin. Lalong humina ang pandinig mo. Sabihin ko sa'yo, kami ang pamilya ni Zizi. Yung manugang ka o pala ay yung batang navala ng pamilya mo noon. Tatay, sino naman tong matandang tu? Siya ang pinuno ng pamilya mo. Isa sa 4 na dakilang pamilya sa Shangjing, katumbas ni Lolo Hi. Mu Tsongguo. Oo. 4 na dakilang pamilya na naman? Lolo, tiya, Puti naman. kuya, Tsitsi. Ang dami mong pinagdaanan. Huwag kang matakot. Susuportahan ka na namin mula ngayon. Tama. Sino man ang umapi sa'yo, kakalabanin ko. Esan, Magkakapamilya pala tayo. Ano, tu, biro? Hindi ba't ulila si Liu Nancy? Paano naging anak na pala ng pamilya mo bigla? sinong nagsabi sa'yo na ngayon lang ako naging anak ng pamilya mo? Kung alam mo na pala, bakit ka nanatiling ampon? Sa pamilya namin ng 20 taon. Ano ang pakay Montag? Nga. Ano ba ang paki mo? Dahil iniligtas ninyo ang buhay niya, bilang pasasalamat. 20 taon siyang nanatili sa inyong pamilya. Ngunit, hindi ninyo siya itinuring bilang kapamilya. Ibig sabihin, ang bunsong anak ng pamilya mo ay nanatili sa amin ng 20 taon. Ngunit ako ang nagtulak sa kanyang umalis. Tama, akala ko ay mabuti ang treto ninyo kay Zeshi. Kaya nitong mga nakaraang taon, hayagan at patago, binigyan ko ang pamilya Liu ng maraming suporta. Sayang lang, kayong buong pamilya ay mga taong hindi marunong magpahalaga sa tunay na kayamanan. Paano ito nangyari? Dahil sa respeto kay Zeshi, walang problema kung ipagpapatuloy natin ang pakikipagtulungan sa inyo. Binigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Pero hindi ninyo nagawang samantalahin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Tanungin mo ang iyong minamahal na anak na babae, na si Liu Yanyan. Pagpasok pa lang niya sa kumpanya, ay pinatanggal niya ang lahat ng mga pangunahing empleyado na itinaas ni Zishi. Agad nitong ginawang lugi ang kumpanya. Ang pinakamasakit pa, masyadong mapusok ang batang ito. Maraming pwedeng matutunan, bakit pa niya ginaya ang pag-invest sa stocks? Naubos niya ang pera ng kumpanya at may utang pa sa bangko ng malaking halaga.
Ngayong buwan, hindi na ba mababayaran ang mga sahod? Totoo ba ang sinasabi niya? Paumanhin, tatay. Gusto ko lang na makamit agad ang magandang resulta. Ano bang kasalanan ang nagawa ko sa nakaraang buhay? Para magkaroon ng anak na tulad mo? Huwag mo siyang saktan. Siya lang ang ating natatanging dugo. Sobra ang pagmamahal ng ina, nasisira ang anak. Tapos na ang negosyo ng pamilya Liu. Nanzi, ang mga ito sa pamilya Liu ay may kontribusyon din naman sa iyo. Hindi mo pwedeng hayaan itong magsara, di ba? Inga, Nanzi, tulungan mo ang iyong ama. Ang kumpanyang iyon ay buhay na mismo ng iyong ama. Ginangksi, huwag mo nang sabihin na ikaw ang aking ina. Babaguhin ko na ang aking pangalan. Ako si Munanzai at wala na akong kinalaman sa inyong pamilya Liu. Talaga? Jitsi. Sigurado ka na ba talaga? Dapat noon pa itong ginawa para hindi na makapit ang mga taong gustong sumipsip ng dugo. May paraan pa. Lolo He. Noong huli, sinabi mo na bibigyan mo ako ng order na 1 bilyon. Huwag kang mag-alala, iyak na matatapos namin ito. Nang mabilis at maayos. Yang order na iyon. Pa sa aking manugang na babae. Gayon na zitsitsi. Ay wala nang kinalaman sa inyong pamilya Liu. Kaya ang order na ito ay kanselado na. Paano nangyari ito? Lolo He, hindi mo kami pwedeng pabayaan. Lolo He, kailangan mo akong tulungan. Umalis ka. Tapos na. Talagang tapos na. Ay naku, mahal, huwag mo akong takutin. Mahal, Aray. Hindi pwede, ayaw kong maniwala. Liu Nancy. Ikaw ang may kasalanan, mamatay ka na. Mga tauhan, ilabas niyo sila. Ngayong wala na ang mga walang kinalaman, pag-usapan natin. Ang kasal ng 2 kabataan. Wala tayong pag-usapan, hindi kami sang-ayon. Umuwi na tayo. Emga tauhan. Matandang gago ka. Anong balik mo? Matanda mo, hayaan nating ang 2 kabataan ang magdesisyon para sa kanilang sarili. Huwag mo akong tingnan, hindi pwede. Hindi ka pwedeng pakasal sa sinungaling na ito. Anong nangyari? Saan ka masakit? Baka buntis ka? Ano? Matanda mo, magsalita ka naman. Buntis ba siya? Buntis nga siya. Magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilya He. Ang galing, ang galing. Anong magaling? Matanda mo, binabati kita sa iyong apo sa tuhod. Ako ang magkakaroon ng apo. Ano ang binabati mo? Congratulations! Congratulations! Ay ang galing, ang galing. Ang mga anak at apo ay may sariling kapalaran. Matanda na ako. Pero hindi pa ako patay. Ang kasal ng aming Zeji ay hindi pwedeng maging simple. Oo. Tama. Anong problema? Hindi ba pag-usapan ang kasal? Umupo tayo at mag-usap. Mag-usap tayo. Saan galing ito? Kinuha ko kay Tito Lee. Sabihin Montag, anong mga hinihingi ng pamilya mo? Sa totoo lang, hindi ko gusto ang pamilya He. At hindi ko rin gusto ang pamilya mo. Bakit mo pinag-usapan ang kasal? Gusto ka o lang zitsitsi? Bilang manugang, sasabihin ko sa iyo, hindi ako natatakot na walang pamilya ang manugang ko. Ituturing ko siyang. Ituturing na apo. Gusto mo pang agawin ang apo ko? Papatayin kita. Matanda, tako ako ayo? Okay lang. Young Master, tulong Montag ako. Young Master. Kung hindi, pupunta ako sa inyo bilang manugang. Siege. Malugod naming inaanyayahan ang 2 bagong kasal. Wow, talagang magandang pairs. Bagay na bagay. Gago ka, ang galing mo. Hindi ka comfortable, huwag ka nang lumuhod. Kung sabi ni Lolo, wag luluhod, tayo na lang tayo. Ang ibig kong sabihin, si Zizi, wag luluhod, ikaw lumuhod ka.
Lolo, inumin mo ang tsaa. Ang bait-bait ng bata. Mahal. Anak, hindi ka ba inis ngayon? Kaninang umaga, hindi ko man lang nahawakan ang damit ng bata. Anong inis? Bata, tawagin mo si Lolo. Bakit? Ako ang lolo sa tuhod. Una, tawagin mo si Lolo sa tuhod. Gabi. Lolo, maliit pa ang bata, malayo pa sa pagsasalita. Bahala na, pag nagsalita siya, una, dapat tawagin akong lolo. Bakit? Dapat una si Lolo sa tuhod. Tawagin mo akong lolo. Lolo sa tuhod, lolo, lolo sa tuhod. Tama na. Hayaan mo na silang mag-away. Tingnan mo, ito ang pangalan na sinulat ko sa kumpanya. Grabe, ang bagal. Naku. Yinglai. Hindi pwede, hindi pwede. Xing Chen. Maganda ang pangalang Xing Chen. Tawagin na lang nating hi Xing Chen. Pa sa akin, mas maganda ang pangalang Jin Cheng. Dapat mu Jin Cheng. Wakan gang ganyan. Anong mu Jin Cheng? Ako ang lolo, dapat sa apelido ko. Matigas ang ulo mo. Anong panahon na? Hindi ba pwedeng sa apelido ng nanay ang bata? Siyempre hindi. Gago ka. Ano ba dapat? Hi umu? Hi mu, hi mu. Kung hindi, mag-anak na lang tayo ulit. Ayos, magkakaroon ka ng kapatid na lalaki.